get ready with me dahil mapupuntahan tayo. Sa palengke ka lang naman pupunta talaga. Girl, kasi alam nyo ba, ilang days na kami nag-iitlog. Malapit na kami mag-iitlog. Kaya naman, napag-isip-isip ko dahil naaawa na ako sa pusa namin na walang makain kasi wala kaming buto. I mean, like, tinik ng isda kasi pinapakain namin sa pusa namin. Huwag kayong ano. So, dahil wala siyang makain at malapit na kami maging itlog, napagplanuhan ko bumili ng ulam namin. Kaya mag-aayos tayo. Wait, alam nyo ba lately? May weird ako nakakasalubong na matanda. Like, hindi naman siya sobrang tanda na. Actually, pogi si tatay. Pero sobrang ano niya, like, hindi ko alam kung ayaw na talagang pinagtitingin lang ng mga tao. Pero, alam mo yung tumitingin siya lagi, like, ganun klaseng weird. Like, every time na umalis kami sa hapon, is, lagi naman siya nakakasalubong. Tapos, tumitingin siya sa akin, like, weird. Hindi naman siya parang, hindi siya bastos na tingin. Hindi kagaya ng, nakasanayan. Tumitingin siya, parang magkilala niya ako or something, ganun. Tapos kahapon, is, sabay ko yung ate kong pumunta ng palengke para bumili ng pang-iftar namin, gano'n. Or pang-iftar ko lang actually. Kaya ako lang naman ang nagpapasigit sa bahay ni Titas. So, nung nakasalubong namin yung B, tapos sabi ng ate ko, uy, nakasalubong yung future man mo, ganit lang gano'n. Tapos sabi ko, sino? Gano'n. Ay, magkala ka na yun. Sa dami ng lalaki mo, di mo na alam. Ano pala yun? Dati pala yun ng crush ko nung grade 5 o something. Tapos alam ng ate ko crush ko yun. Gano'n. So, yung crush ko na to is na-open ko siya sa sister ko. So, parang kilala ng sister ko. Tapos, dahil yung boyfriend ng ate ko or yung asawa ng ate ko is somehow friend na itong crush cakes ko na to. So, hindi ko alam, paano na lang na ate ko pabili yun? Basta yun. Tapos na yung kwento. Yun na yun. Wala nang karugtong yun. Walang init talaga. Yung hangin. Tapos walang kuryente. Anyways, mag-fry na yun. Full pack makeup na. Dahil madami akong oras, mag-full face makeup tayo. Diba, nasa base pa lang tayo, ang dami mo nang dinatdat. Tapos yung kwento ko, meron pa pala. One time, maalala niyo yung, hindi, iba naman to. Hindi, maalala niyo yung kwento ko nung, kwento ko ba, hindi ko alam kung ako yun. Basta may, kwento ko na lang ulit talaga. One time, bumili kami ng yelo ng pamangkin ko, which is yung babaeng pamangkin ko, ng yelo. Dahil kasi, parang alas 5 na malapit lang, mag 6 PM para pero pwede na kumain. So, bumili kami ng yelo ng pamangkin ko. Tapos, doon sa kanto merong nakapark na mga motor, ganun, which is masikip yung daan sa kanto, di ba? Masikip yung daan sa kanto. Tapos, merong papaliko na kotse, truck na papaliko. Tapos, dahil nga may mga nakapark at masikip, girl, naiipit kami doon sa mga nakapark at sa doon sa kotse. So, ako, dahil parang pagod na ata ako magluto doon, basta mag-trip ako that day. Tapos, nakasimangot ako, pati doon sa kotse, doon sa truck, nakasimangot ako doon. Tapos, nung parang papalagpas na kami or nasa talaga kami ng first front seat, gano'n. Nasa like, magkatapat na kami ng front seat, na may sa akin na tumatawag, like, gano'n. Tapos, dahil di ko siya nilingon, at nalampasan ko na yung kotse, nalampasan na namin ng pamangkin ko yung kotse na yun. Sabi na, hay, parang pagalit na siya doon. Tapos, it turns out, yung flashy cakes ko pala yun. Alandi mo. Tapos, hindi ko alam kasi kung nakamupan na ako doon or what. But, pag nakikita ko siya, Anyway, so bakit ko ikantin ulit? Kasi, one time naman, kami naman yung pamangkin mong lalaki, like, sobrang, ako that day, parang excited ako kasi yung pamangkin kong lalaki yung sumama sa akin kasi tinuyo yung pamangkin ko babae, di ba? Sobrang gagaling ng mga tao na to. So dahil yung pamangkin kong lalaki yung sumama sa akin, sobrang parang excited ang tita nila. So tumatawa ako sa kalsada, gano'n, nakangiti ako, di ba? Kung nung una, nakasimangot ako. Ngayon nakangiti ako kasi tinatawanan ko yung pamangkin ko na naglakad talaga papunta dun sa kanto kung saan ako bumili ng yelo. Bumili ulit kami ng yelo. Sorry wala kaming fridge. So dahil bumili kami ng yelo. So nakabili na kami ng yelo, then pauwi na kami. Then merong pang isang tindahan which is pupunta ulit kami doon para bumili ng chichirya para may makain ng aking pamangkin at reward ko yun sa kanya kasi sinamahan niya ako, di ba? Tapos doon sa kanto ulit na yun, like same kanto as kanina, meron ulit nakapark na bicycle tsaka motor. So doon sa bicycle is sa pagitan ng bicycle tsaka motor is papasok kami doon kasi doon yung tindahan na. So papasok kami doon. Ay yung pamangkin kong lalaki hindi pa siya marunong masyadong maglakad. So parang inaalalayan ko siya ganun. So papasok kami. Then yung yellow dala ko ginagito ko. Tapos kasi para hindi makabangga doon sa motor na nakapark, diba? Sipin nyo nandito yung motor, nandito yung bicycle. So papasok kami doon, ginanyan ko yung ice. Tapos yung yellow, pareho rin. Tapos sabi may isang van, like minivan, yung mga minivan na black something. So black color siya na minivan. Sabi niya, uy yung yellow, uy ice. Ay ano yun? O yung ice, parang ganun, yung Tagalog. Maganda nun pala, imagine nun. So, talaga naman. So, nagulat ako kasi hindi ko naman kilala yung kung sino yung nasa kotse. But when I look back at the minivan, English. So, nung tinignan ko ulit yung, like, nilingon ko yung minivan. Tumingin ko siya kung saan yung bahay nung lalaki na to, di ba? Like, siya na naman yun talaga. Pinag-trip-tripan na naman ako. Palibhasa, alam niya kung paano ako kunin. Joke lang, hindi ako makukuha nun. Sinusit ka nga, di ba? Hindi mo alam niya ka. Shh. So, mag-blush na ako dahil 8 minutes na. Nasa base ka pa lang. Sobra. Alam niyo, may mga side comment talaga. Kaya ayoko dito. Yung saksay. Wala kang karapat. I don't care in your opinion. Sa daldal ko at sa landi ko, hindi lang ako mag-foundation, but that's okay. Hindi naman nila malalaman na hindi ka nag-foundation. Hindi ba? Tama. After that, ipag-sealer na tayo. Nainis ako. Init-init nababagtrip ko. Anyway, gusto ko mag-eyeshadow ng malala. Papalingki ka, mag-eyeshadow ko ng malala.
Anyways, that's the first na lalagyan. Farts. Talagang farts. F yun, F. Sabi nila binibake pa daw yung concealer. Ay, concealer ba? O binibake pa daw yung concealer. Paano ko ibibake yun? Mamasahiin? I mean, nagbibake. Hindi nagmamasahin. Hindi ka gumagawa. Hindi. Away talaga ang sarili. Bago pa kami magkaroon ng conflict ng akong sarili. Girl, anyways, exam na namin next week. Ano lang, girl, like, 3 days to go, exam na namin. Hindi mo. So what? What the frick? Wala pa akong nasisimuhan na parang hindi siya estudyante at pamikap-mikap siya. Ano ka? Sales lady sa Wanson? But anyway, sabi nila, cramming is the best. Sino nagsabing tanga? Sino nagsabing tanga? Sinong nagsabi nun? Sinong tangang nagsabi nun? Alam niyo ba, malapit na maubos to. Like, ilang days na lang yan. Alam niyo ba, ngayon ko rin na-realize, I was so cheap. Like, girl, anyways, bakit naman kasi ganito yung binibili ko, nagbabayad din naman ako, ganun. Lately ko lang nalaman na hindi pala lahat ng product pwede nang gamitin. Hindi, alam ko naman na pwede makasira minsan ng mga products sa skin natin. Pero alam mo yun, ito yung afford ko eh. Wala akong magagawa kasi ito lang yung meron ako, ito lang yung pwede kong bilhin kasi ito lang din yung afford ng money ko. Kasi one time, may dumaan na content creator sa NF ko. Tapos parang nag-review siya ng mga makeup. Tapos yung mga makeup na binili niya is sa Divisoria daw, gano'n. So parang hindi siya more quality, hindi siya quality makeup. So kada review niya ng products, sinasabi niyo ang bantot, alam mo yung may amoy daw. So sabi ko, huh? So ngayon, pinag-aamoy ko yung mga product ko. Ito, ano na to, concealer and contour combo na to. Yes, may amoy. So sabi ko, parang na-downgrade ako dun. Kasi sabi niyo, ang wow, ganun. Parang ano lang din naman yung bili niyo ng mga product na mura lang. Pero magaganda pa rin naman yung product na yun. Nakagawa pa rin naman siya ng makeup look. Tapos, yun nga lang, parang na-off ako. Sabi niyo, ang bantot ng ganito, ganyan, ganun. Parang, like, ano yun, pag may amoy, masamang product, ganun. And I know, okay. Pag may amoy, parang local, ganun. Or parang, like, hindi siya maganda, di ba, na product. Alam naman kung magagawa sa mga product na meron ako. Ito na nga lang yung apoy ko, magre-reklamo pa ba ako? Naisip ko lang doon sa video na yun na kung ano yung parang mura na ng mga tao or parang hindi maganda para sa mga tao. Parang yun lang din naman yung pinakamaganda ng ibang tao. Gets niyo ba? Like, kung ano yung pinakamura sa kanila, parang yun yung pinakamahal sa ibang tao. Kasi, ganun, di ba? Parang simple-simple lang yung binili yung mga makeup products na yun, tapos pinaglalait-lait niya, ganun. Hindi naman ako na sa paglalait niya, parang sige review niya yung content niya lang kasi. Pero, alam mo yung parang, na-realize ko lang na ako, itong mga product na ginagamit ko, parang mahal na mahal na ako dito. Alam mo yung parang mahal na mahal ko na siyang binili. Parang sobrang mahal niyan, kaya iniingatan ko, gano'n. Pero pag sa ibang tao mo titignan, or sa ibang parang, alam mo yun, pag sa iba mo nakita yung product na yun, parang minamaliit lang nila kasi mura lang nilang nabili, parang gano'n. Gets niyo ba or hindi? Ang point lang naman doon is, may kanya-kanya stages. Kaya, diba, individual na tayo. So, parang don't compare yourself to others. Minsan, kung ano yung wala ka, yun yung meron sila. Kung ano yung meron sila, yun yung wala ka. Hindi tayo magkakapareha. Wait lang, eyeshadow muna tayo. Ayoko mag-eyeshadow as long as gusto ko. Ayoko mag-eyeshadow ng full. Pero alam mo, may nakita akong makeup look kanina. Pag-scroll mo talaga yung hindi ka na sa buhay. Parang, like, ganun ang eyeshadow niya, parang fit ganun. Gusto ko ng ganun, like, parang fit na ganun. Halika dito, makukurot ka talaga. Pag mo, naghihiningin na nga lang siya, masama mukha. Di ba talon? Thank you. Diba? Wala kang tapang para magreklamo doon. Kasi ikaw nagduro ng ganung attitude talaga. Dahil hindi na lang nagtokok pag ganyan sila. Kasi ako rin naman yung nagduro ng ganung ugali. Ito nanay? Hindi. Alam niyo ba, ilang days na lang is matatapos na yung Ramadan. So, maghahanda ako ng last day of Ramadan week. Kasi wala na akong choice. Wala na pwede kong maibigay eh. Pero alam mo yun, parang hindi ako makakapunta sa plaza para mag-pray. Kapag mag-pray sa bahay. Kasi wala akong kasama. And alam niyo ba, ilang Eid na yung like Eid Mubarak and Eid Adha na hindi ako nakapag-pray talaga. Parang last year. Ay, nandito pa yung parents ko. Parang, no, it's not for me. Kasi, hindi ko alam kung saan siya nagsunod. Piling ko anong parang niregla ata ako. Tapos tinamad na ako. And after that, hindi na talaga ako nakabalik sa pag-pray. Ayun, sana, alam ko na huli pala yun na magkakasama kami ng parents ko. Hindi ka, di ba? Pinilit yung sarili kong bumarang noon. Kasi alam niyo ba kung bakit parang tinatabad na ako? Alam niyo yung pamilya namin, hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero, magkakasama naman kami. Kompleto naman kami, gano'n. Pero ingit ako din sa mga taong nagmamay din ng mga family picture. Like, girl, alam mo ba yung pamilya namin? Walang family picture. As in, like, anong klaseng pamilya ito parang hindi pamilya? Like, as in, wala talaga kaming family picture, like, kahit isa wala. Ingit ako. Tapos, minsan, di ba, pag-Eid, nagpipicture yung mga pamilya, tapos nagpamay sila, yung mga friends ko, yung mga classmates ko, may mga ganun sila, mga kapitbahay, may mga ganun sila. Alam mo, pag kaming Eid, after namin mag-pray, lahat nagkukubaran na ng damit, like, ng suotan, gano'n. Tapos wala na, yun lang. Like, walang celebration, walang ano man. Like, parang tapos na yun. Okay, tapos na normal day, nung nandito pa yung parents ko, is pag ganun, pag Eid, gano'n. After namin mag-pray, uwi kami, patak-patak. Alam mo yung patak-patak, yung parang ako mauna, yung nanay ko, yung ate ko, tapos hintayin namin yung papa ko, yung mga pamangkin ko, or someone, basta gano'n, kung saan kami nakatira dito. Like, kung sino yung kasama namin dito. So, pagkarating nung iba, wala na kami kasuotan. Like, normal na, like, kasandal na ako. Kasi parang super normal na lang sa amin yung gano'n. Parang hindi namin sineselebrate. Wala kaming handa. Tapos, alam mo yung parang ang dilim ng bahay, pag gano'n. Like, parang ang dilim, ano to, bakit hindi siya, wala siya kabuhay-buhay, alam mo yun. Yung iba parang nagse-celebrate sila, may mga pagkain, gano'n, mga handa sila. Tapos kami wala. Tapos, after lang kumain ng tapay ng parents ko, umalis naman sila papuntang bukid. Like, parang, pwede mag-stay muna tayo, kahit isang beses lang, tapos magpa-picture tayo buong pamilya, pero wala.
And I hope pag gano'n diba? In the future, gusto kong magkaroon ng family picture. Kasi until now talaga, meron kami isang picture yung green, naka-green, nung reunion namin, naka-green kami noon, wala pa akong mga pamangkin that time, pa yung ate ko noon. Tapos, yun lang yung picture namin ata. Oo, wala na kaming picture na family picture. Dahil, laging dahilan is wala kaming maayos na camera. Like, pwede naman sa mga Android ng camera magpa-picture, diba? It's not about the quality, it's about the memory. May alam siya! Pero, swear, seryoso, talagang, bakit gano'n? May mga cellphone naman kami, hindi naman siya super malabo ng camera. Kung sa open place mo siya, ipipicture, malino naman. Pero talagang, ay, gusto ko magkaroon ng gano'n. Alam mo, tapos, siguro kaya din ako tinamad dahil dito ko, basta, parang 3 feed na yung hindi ko na-attend. Tapos, sumisilip lang ako dyan sa bintana, tapos yung mga kapitbahay namin, nagpa-picture, gano'n. Anyways, this is the final look. I don't know if it's simple, but that's it. Yan lang yung nakayanin ko, diba? Kaya din ako parang tinatamad na talaga mag-makeup dahil pare-pareho lang naman yung mukha ko. Walang naiiba sa style ng makeup ko, kaya pagtyagaan. Anyways, that's it. Bye-bye!